Hi mga kamoys, good morning, good afternoon po. Alauna na pala dahil dito. Akala ko is morning pa. Nalimutan mga kamoys, na busy always. Grabe, ni mata ako ng alas 11 at saka mag-almusal ako with Brans mga kamoys. Together with Brans, I will show you my breakfast today. My husband working very early and today is I'm at home pa at sa gabi magtrabaho na. Okay, mga kamoys, I will show you my breakfast and lunch. Ito ang nagawa ko. So, like this. So, ito ang Quaker oats with milk at yogurt. One yogurt lang. Yung walang sugar ha. No sugar. Only banana on one apple on only half apple on one banana. Ang giano ko, gislice. Nilagay ko dito mga kamoys at saka yummy yun with ano ko siya ng mga gisok ko siya mga more than 30 minutes na at saka ito na ang breakfast ko at saka lunch and para ma-dessert na yun sa akin, dessert na yun. Ito ang main nga pagkain ko, no rice mga kamoys. May salin akong lumpia sa last day. Giinit ko lang no fats together with the zucchini. Zucchini, giano ko mga kamis, fried ko. Kunting fats lang at saka eggs. 2 eggs. Ito ang ulam ko together. At saka ito ang avocado. Lagyan ko siya ng lapot na milk. Gipa-cold ko pa ang milk mga kamis kasi doon galing yun sa underground, doon sa ref. Ibuhos ko mamaya, konti lang. At saka lagyan ko ng banana again, banana with avocado. Sarap yun mga kamoys. At with lapot na milk, ito lang. At saka, ngayon tayo mga kamoys. At saka, I will kwatsin again, tuking while eating mga kamoys. So, samahan mo ako mga kamoys, mangain tayo. I will eat and tuking ha. So, you look me. You look me again. I'm very fat, but it's okay. Never mind, basta buhay pa. Kumusta na kayo mga followers, mga likers and supporters sa Reels ko? Thank you very much for watching my newest, shout out to my newest followers. Hindi ko nabasa mga kamoys, I will post later. I-shout out ko lang lahat na mga followers, old and new. Okay mga kamoys? And thank you for watching my videos. Good vibes for Reels. So, inom tayo ng kape mga kamoys. At saka, kain tayo ng normally is very much chikimini. But I will put here in avocado. Mas mabuti pa siguro mga kamoys. Kasi may milk yun. At lagyan ko ng lapot na milk, konti lang. Yung yung Quaker oats, ilagay ko sa avocado mga kamoys. Mas mabuti pa siguro. Ito ang dessert ko. What is banana with banana on Quaker oats and apple with milk. So, mix ko mga kamoys sa avocado. Lagyan ko ng experiment ha. That's only an experiment. At ito ang dessert ko mga kamoys kasi lamig ang milk. At saka lagyan ko siya ng lapot na milk. Lapot milk is ito mga kamoy sa amin. That is only the very cheaper than the Nestle. Nestle is a little bit expensive. Maybe is 169 or 199 ngayon. Hindi na ako nakabili sa Nestle. Nestle is from Switzerland mga kamoys, no? Ang marka nito, Nestle. Meron yun sa atin marami. Yung yung kakao ko rin is Nestle. Yung mga chocolate na from Nestle is from Switzerland product yun. So ito mga kamoys, product sa Kaufland. Kaufland is
or palitanan og mga pagkaon, groceries, grocery store. Not only grocery, pam-i, until set. Mayroon sila. Lahat. So, ito, ibuhos ko mga kamoys, konti lang, not all. Tingnan mo. Itong. Oh, wow. So, tabis na yung mga kamoys. Wow. Tamis. So, ito mga kamoys. Pinuhos ko ang, ano lang, konti lang, mga 2 spoons, siguro big spoon. So, ito na. Okay-okayin ko. At saka, ito ang dessert ko mga kamoys. Ito, mamaya ko kainin kasi marami. Maybe si asawa ko kakain siguro nito. Ilagay ko lang sa ref para hindi masira. Dito mga kamoys, today is very hot again. Kahapon, nagsugod naman siya ng this week. Last week, nagsugod. Akala ko autumn na, hindi na mag-summer. So, begin ang summer dito, mga Mayo, June, until July. Pagka July, bubuhos ang mga ulan. Buhos ang ulan mga kamoys, at malamig talaga sa day and night. At saka ngayon, sa last week, yung Friday, masiguro nag-start, o Friday, na yun, naglinis, o mainit na yun, or Wednesday or Thursday, nag-start ang kay very warm na naman. Ngayon daw is 35 grade. 35 is parehas sa yung hindi pa uulan. Yung I remembered. Yung nag-renovate kami sa apartment sa anak kong eldest. 35 grade yung mga kamoys. Grabe. Nagtrabaho kami na very hot at saka lang ang mga door, ang mga windows ni anak ko ba para doresok is kanang ang hangin ba mag-ana-ana magsugat. Grabe kainit mga kamoys na wala may habol-habol na natulog kanang doon kami nakatulog sa bon. Grabe, I will tell you. Pinatulong kami ni anak ko at saka doon kami natulog. Hindi na kami babalik dito from Saturday evening. No, from Friday. Oh yes, Friday evening, Sabado sa gabi. So, Friday evening, Sabado sa gabi, doon kami natulog. 2 days. Ani one night lang di ay mga kamoys. Sabado kami nagpunta kasi nagtrabaho ako sa Friday. Sakto. Sa Sabado di ay doon kami nagpunta. Nag-auto kami kasi ang train dito sa amin, sa place namin, mayroon kaming train pero may gitrabaho daw sa isang place na yung dadaanan sa train from our place to the other place. Baustelle is, ang gispirit is kanang giharangan hindi na makapunta ang At saka ang train, at saka kami via other place. Mag-stop lang kami sa Mönchengladbach, sa yung city na dinaanan kami pinuntahan namin sa church kahapon. At saka iba na ang train patungo sa Bonn. Hindi na yung diretso noon. Noon, lang kami, sa tabi lang yon ang train namin. Pagkatapos, dito lang sa right side, pagkatapos larga na. Ngayon is pa kami sa ibang Gleis is may 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan kami, punta pa kami sa underground and other side naman. Mahirap mga kamoys pag mag-train palagi at saka walang ang destination not direct. Maglabas-labas ka pa. Punta ka pa sa ibang sa ibang station. 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan mag-lokso-lokso. Si asawa ko hinay na siya Mulakaw sa. Kailangan may mga kamoys, yung sakyan ba, patungo sa taas, mag-elevator or like that, escalator, yes. Ito, ang gamitin para madali si asawa. Kasi parang sa pagkasakit niya for 2 years, naapektahan nga ang utak niya dito mga kamoys. Mabuti nilang, thank you Lord, nakabalik siya. After 2 years, nakabalik siya trabaho mga kamoys. After 2 years, after 6 months, na siya, cranky striven is kanang
sick leave. Crank is ribbon is sick leave. At saka nakatrabaho siya after that 6 months. Na recover siya kunti. At saka gusto niya magtrabaho mga kamuis kasi ang may utang pa kami sa yung like Pag-ibig Fund, that is LBS, yung Lanbao Spark kasi is LBS, at saka may ano pa kami sa parang Pag-ibig Fund nga, Pag-ibig Fund ni asawa ko. Ang Pag-ibig Fund ko doon sa Pilipinas, yung nagtrabaho ako sa Footstep before, pero hindi ko makuha mga kamoys kung hindi ko ipadayon ang pag-pay every month. Kailangan nun i-continue, katulad sa SSS ko din, i-continue ko para may makuha ako later. Kasi nagtrabaho rin ako noon sa, how many years ako nakatrabaho? 5 years, 4 years doon sa Footstep. 5 Footstep di Pulog. At saka nahinto lang yung darating si asawa ko. Naiwan ang boyfriend ko. Hindi ko na napanik ako mga kamoys kasi sinabihan ko magpunta ako sa Cebu magbakasyon, pero hindi ako nagpaalam ni boyfriend ko na darating pala si asawa ko. At saka I'm very clever or I'm very bad. But sorry Lord, hindi pa man kami kasal, wala pa yon, wala ano lang, halik-halik, walang nangyari. Wala naman akong anak sa kanya, di ba? At saka halik-halik lang mga kamoys, at saka hikap-hikap lang. Oh, no problem, di ba? At saka hindi ko siya na mga kamoys, yung until nagminyo kami ni Renhard, nag-meet kami sa Cebu, kinuha niya ako doon sa Cebu ba. Lilipad siya kasi sabi niya ako daw kung papuntahin sa Germany. So maano namang story ko ha. I will tell you anong nangyari. So lipad ako sa nagbarko pa dong from Dipolog to is very funny mga kamoy. So sinabihan kong boyfriend ko nga maghalidi ako ng 2 weeks sa Cebu sa pamilya ko. Pero hindi ako nagsabi. Baka narinig mo my boyfriend, my ex-boyfriend, sorry po. Mag-sorry na lang ako dito sa social media ha. Sorry po. At saka ngayon pa ako nag-sorry sa'yo. Kung narinig mo o nakita mo ako ngayon, my ex-BF, hindi ko lang i-ano ang pangalan kasi baka maano pa siya, maapektahan, no? At saka, sorry po, at saka, Bisaya yun siya, Bisaya. At saka, ngayon, how many years na, so 1987, that was na, January 1987 yung mga kamoys. Kasi kinuha ako ni asawa ko, nagpunta siya doon January 18. Sa exact January 18 is pagdating niya from Germany to Cebu, lilipad siya to Cebu. At that was Senior Santo Niño Festa. Hindi ko nga akalain na maraming tao doon sa Cebu mga kamis. Fully book ang mga hotel. Mabuti nilang pinahiga kami sa auntie ko sa Pardo. Hindi ko yung malimutan. Patay na si auntie ko at saka yung pamilya doon sa Pardo. Pero napasalamat pa din ako na tinanggap niya kami doon sa sa bahay nila. Even is ang accommodation is may bed naman, pero not so like in the hotel, no? Pero nag-hotel kami after 3 days man siguro sa pista. Di ba? Ang pista sa atin sa Cebu is 2 days, yung senior. Fully book nga. At saka, mga kamumis, o nagpunta na kami sa hotel pagkabukas kasi mga tao din is lalabas na siguro mga 1 night, 2 nights lang nakahiga ang iba. At saka, nahirapan kami pagsundo ni asawa ko sa airport. Akala ko siya hindi darating kasi wala pang cellphone noon, hindi nga siya nagtelefon kasi binigyan ko siya ng telephone number doon sa Footstep sa cousin ko, cashier yung cousin ko sa Footstep. Patay na din siya mga kamis. At saka dan sinabihan ko siya na tatawag ka Reinhard kung darating ka sa Cebu Airport, Mactan Airport. Mactan Airport noon mga kamis iba pa compared today. Today is very modern, very very high-tech. Noon mga kamoys is normal lang ang airport, gamay at saka
Basta kay makalabas lang galing sa Manila o mag-via Manila yon, wala pang direct to foreign countries ang noon, ang biyahe doon pa sa Maynila lalabas, dadaan, at saka doon ka man patungo Germany. Darating siya January 18, at saka kinasal kami January 29 mga kamuis. Kasi akala namin na magpakasal kami sa simbahan, pero marami pang posting daw doon sa simbahan doon sa hindi sa Señor Santo Niño, yung yung big church sa Cebu. Yun? Nakalimutan ko anong pangalan na. Basta kay i-post pa ang pangalan daw namin bago ikasal. I-post pa yun ng 3 weeks. Lang allowed lang ni asawa ko doon? 1 month. So, January 18, lilipad kami. January 13, patungo Germany. 14, dito sa Valentine's Day kami sa Germany. First time in my life. Darating ako dito mga kamoys. Tagatuhod ang snow. Aligre ka esta na kay si Renhan naglalaog jacket. Jacket nga para ba winter kay alaman niya nga nag-snow paggunad niya diri sa Germany. Gisod lang niya sa malita, very thick. Sa kapatid pala yun niya. Ibigay ko na sa akin. Sukod-sukod na sa kuan mga kamoys, doon na sa hotel, nagsukod-sukod. Sakto na ko kayo mga kamoys. Na may picture ako, basta kay I will show you later kung magkudak-kudak pa ako sa mga picture ko, yung mga old picture. It's very love talaga si asawa ko kasi napadala siyang ticket para pagbalik niya, madala din ako. Gisend niya doon pero single name pa ang pangalan ko. Hindi pa kami kasal. Ang lang nito, yung importante namin, nagpakasal, that's why ka siya ng 1 month, hindi nga alam sa parents niya, nagpakasal kami. Kasi, si pamilya ko, hindi ako allowed na papuntahin sa abroad. Pero may ticket na ako mga kamoys, pinadala ni Renhard advance bago siya lilipad. Nagplano nga, kami mag-fiancé. Fiancé is, kanabang magperlob. Marami siyang plano before siya punta sa Pilipinas. Siya ng ticket para sa akin at saka marami siyang may apartment daw siya dito. Totoo nga talaga. Pagbalik namin dito, gi-continue namin kasi gipandayan niya maliit na apartment, 3 rooms lang, pero at least hindi kami nagtipon sa parents niya after sa kasal namin. Alegre kayo sa tanong nga kahoys kay pag human kasal sa judge dito sa Cebu, hindi ko pa nananghid sa chef ko sa footstep na punta ako sa Germany. Nagtawag lang ako mga kamoys. Nagtawag na ako na resign na lang ako at saka dalhin na ako ni Renhard sa Germany. Nagpakasal kami ng Standesamt is wedding sa judge. Yung judge? Civil wedding pala. At saka 20 lilipad kami 1 day before kami lilipad sa Germany. Pupunta kami sa Maynila. 2 days or 3 days man siguro. Nag-hotel kami doon 3 days before. After sa wedding namin sa Cebu, diretso na kami sa Maynila at saka nagsuroy-suroy pa kami doon. Marami kang kudak-kudak doon sa Maynila. Yung cousin ko namatay na din at saka sila ang nag-drive. Sinundo niya ako kami sa airport. Wala akong alam sa Maynila mga kamis. First time, kung hindi ako naminyo ni Renhard, never ako nakapunta ng Maynila kasi nagtrabaho ako sa Dipolog, mga Bisaya, walang Tagalog. Yun lang naalaala ko yung Tagalog ko sa high school. Ito lang ang mga kamuis. Grabe. Ito lang na-learn ko at saka itong i-apply ko pag how to speak. Iba naman ang Tagalog at saka ang accent natin sa Bisaya. Iba talaga mga kamuis. Pwede tayo ilaron doon sa Maynila. Kung hindi alam mag-Tagalog. Ilaron talaga. Pero noon mga kamuis, konti pa ang mangilad siguro doon kasi Maynila is 1987 is
ano naman city, pero iba naman ngayon. Marami sirong taong mangingilad ngayon kaysa noon. Pero mag-taxi noon, ang importante mag-taxi makamis. Pag may pera ka, no problem. Kahit saan ka dalhin, sabihan mo lang ang hotel o dalhin ka doon. Very honest din ang mga tao. No problem. At saka pagpunta namin dito mga kamis, Alegre, yung ikasal kami, gusto nga ipakasal kami noon sa after sa civil wedding sa atin sa Pilipinas. So dito, yung parents niya nag-request na ikakasal kami sa Mayo 29, 1987. So mga 6 months after sa Pilipinas. At saka Alegre guys, tanong ka mo, ang apartment namin nahuman na. Ako'y tigdala og kape na ay nag-renovate. Basta ka-importante na may kapuyan kami. Pero nakatira kami dito sa bahay na ito 3 months. Kasi ang apartment renovate ni Renhard. Iya talaga gasto. May new kitchen, lahat bago. Hindi niya inutang ha, cash yun lahat mga kamuis. Ngayon lang kami nakautang dito yung pag-renovate dito sa bahay. Kasi wala na si mother-in-law ko, parents-in-law. That is half. Magbayad kami ng half sa amount dito sa kapatid niya. Cash yun mga kamuis. Hindi yun hambugira ha. Tunay yun na may pera talaga siya noon sa bangko. Pero ngayon, wala na siyang pera. Naubos na mga kamuis. Kasi iparenovate din dito ba lahat ang sa labas nilagyan namin ng terrace at saka dito sa uloob lahat may cash at saka nakautang din kami para namin dito ma-renovate lahat at saka bagong bed bagong sa sala lahat ang hindi lang bago ang kusina pero dinagdagan namin may additional yon itong kusina bago patingnan mga kamoys. Sabi nga ni asawa nagtanong nga yung magbinta ng kusina. Sabi niya, magbili daw ko na kayo ng kusina kasi bagong bahay. Sabi ni Renhard, bago pa mang kitchen namin. I don't know anong ginawa ni asawa ko. Pinunasan daw niya palagi or ni ko nga walang hugas-hugas. Walang limpi-limpyo. That's why it's look very new. Ito lang mga kamoys at saka yung kasal namin gialsa ako ni mga kamoys. So after sa wedding dito, I will tell you na naman yung after sa kasal namin sa church, dito sa church namin sa Busan talaga Paris Church. Hindi yun namin malimutan. Ito ang tinarbahuan kong mga kamoys. Siya ang chief ko ngayon sa daycare. You know daycare? Kindergarten. The very new kindergarten. Noon is luma yun. Besides sa church ngayon is bago. 800 square meter with 1 hectare land. At saka, ako lang gihapon ang isa magtrabaho mga kamis. Thank you Lord. Nag-trust sila sa akin. Bigyan ka lang ng susi. Magdala ako ng radyo. So until now, after 3 children, nakatrabaho ako ng big kindergarten. Noon maliit pa kasi may mga bata pa din ako. Pero nagtrabaho na ako mga kamoys. Yung naipanganak ko ang dalawa, ang second o ang third. Si Christoph noon, hindi pa ako nagtrabaho. Pwede na black lang ako. Magtulong-tulong sa mga old. Naka-learn ako pa how to clean through my father-in-law. Ituluan niya ako pag limpyo sa mga windows at saka Ito ang gi-apply ko rin how to clean the others kung may magpalinis. Nawil nun ako rito mga kamuis kasi maraming magpalinis sa akin. True, sa black pa noon. Hindi pa ako yung lang tax ngayon, yung nag-start na ako talaga sa daycare, sa kindergarten, at saka yung malaking kindergarten ngayon. 5 hours ngayon, every day, magtrabaho ako, 100 hours a month. Noon mga kamoys, 18 hours lang weekly. Ngayon, 25 hours weekly, 100 a month. So ito mga kamoys at saka yung life ko ngayon is I'm getting older, 62 years old na. Noon bata pa ako, kinasal kami ni Renhard. Ako ay 20, siya din is running 21. Yung kinuha ako niya sa Pilipinas siya. Yeah.
thank you Lord na may tao din na naikasal ako naikasal ako sa taong matino din at saka mabuting pamilya. Thank you Lord na hindi niya ako magdasal ako palagi until now. Naging din si Renhard, naging Christian. Catholic kami, both is Catholic, pero nagpunta din kami sa Christian church. Doon siya na naka-learn how to give tithes and offering. Kasi hindi niya alam noon mga kamoys yung magbigay. Sabi niya, magbigay ako ng kunti lang puno sa Catholic. Niko, hoy, you have to give both church the same amount, not you say one God only. Alam na niya mo is magbigay mga kamoys. At least na-learn siya na hindi geizig is kanang madamot ba. Naka-learn siya mga kamoys. Really. At saka ang inom, naiwasan yung pag-inom kasi maglasing siya noon palagi. At saka nasabihan ko siya na kung hindi ka mag-change, maghiwalay tayo. Doon siya nag-change ang life niya until we are going to the church always, every day. Mas gusto pa niyang doon sa itong church na PMCC Fort Walls kay ang church namin sa Catholic, kung mag-choir lang kami once in a month. Pero itong church na PMCC Fort Walls is every week. Once in a week ba? Sunday, every Sunday may communion yun. Walang chorus, but with communion. You have to give your 10% of your salary. When you have more, you have to give. With your you offer your life, you bring foods, you pray, you give tithes and offering. Never mind, basta kay healthy always, giampo din tayo nila. I-pray talaga nila mga kamoys. Pag may, for example, sa asawa ko nagkasakit, i-pray yun nila palagi. Yung nagkasakit talaga, tinawagan yung kung pastor namin na si Renhard na doon sa hospital. Sabi niya, we will pray for your husband. Sabihan ko yung mother ko, yung pastor namin, ang mother niya is evangelist dito sa Europe. Siya ang pastor namin dito sa Germany. Yeah. Noon, pa siya, Bible student, ngayon, naging pastor siya last year. Thank you, Lord. At saka mga kamoys, ito lang ang ko. Thank you for watching. Have a blessed Monday po. Bye-bye.